Oh, nakita nyo na naman yung pagmumukha ko. Tsaka nakita nyo na naman si Netoy. Matik na yan. May pag-uusapan na naman tayo tungkol sa minivan. May problema ako dito kay Netoy. Eto, hindi ko to... Wow! Lah, laglag. May problema ako nakita dito kay Netoy na hindi ko nakikita dati. Tapos napansin ko na lang na... Ayan, oh. Kita nyo to? Ito. Kinakalawang. Oh. Delikado, pwedeng lumusot. Kailangan natin ipaayos yan. Baka lumusot yung paa ng mga sumasakay sa passenger seat ko. So far so good. Hindi ko pa rin napapalinisan. So kung napanood nyo yung video natin sa Tanay Rizal sa may Pica Haven Farm, nagagaling lang ni Netoy doon. Ayan siya, napakadumi. Pero nakakatuwa sa ganitong kulay, hindi siya masyadong halata na madumi. Kaya aminin ko na sa inyo, na simula nung nabalutan ng color blue galing sa Autofoil, isang beses ko pa lang yan napaka-wash. Ilang buwan na yun, di ba? Hindi ko talaga napapalinis si Netoy. Kaya kapag nag-update ako ng linis niyan, papakita ko talaga sa inyo. Bali, isa, San Miguel, Bulacan. Pangalawa, San Ildefonso, Bulacan. Pangatlo, Ilog Kamalig sa may Pampanga. Pang-apat, sa Pica Haven Farm. Nagamit ko na si Netoy sa camping. Kaya kung ako tatanungin, ewan ko anong opinion ninyo. Kasi technically speaking, isa na talaga siyang officially camper van. Pero hindi kagaya ng mga camper van na talagang binibuild, nalagyan ng mga cabinet, siniset up na talagang sobrang camper van. Si Netoy ay nasa kategory ng no build camper van. At parang gusto kong gawa ng separate na video kung ano yung ibig sabihin ng no build na camper van. Kasi si Netoy ay isang no build na camper van. At dahil nga si Netoy ay isang officially camper van na, natural kailangan natin ng mga gamit na very useful kapag nasa outdoor tayo, nagka-camping, nagta-travel. Napaka-importante ng mga outdoor equipment. At dahil dyan, meron akong ipapakita sa inyo. Siyempre, isa sa napaka-importanting gamit kapag ginagawa mong camper van yung sasakyan mo, nag-adventure ka outdoors, nagta-travel ka, isa sa pwedeng kaharapin mo na challenge ay yung malobat ka, mawalan ka ng source ng kuryente. Kaya, nagpadala sa atin ng EcoFlow ng pinaka-latest nila na power station. Check natin. Ito ang EcoFlow River 3 Plus Power Station. Okay, EcoFlow River 3 Plus. Yeah. Gawa na mga camping chair ko. Kailangan na ng bago. Yeah. Okay. Yan. O ayan, sige. Dito natin ito pag-usapan. Tignan nyo kung gaano kaliit tong power station na to. Napakaliit. Sobrang liit actually. Ayan lang siya oh. Parang ito ang pinakamaliit na power station na nakita ko sa buong buhay ko. At bukod doon, itong EcoFlow River 3 Plus ay 600 watts. Sabihin, 600 watts yung power na kaya niyang isupply doon sa mga devices. Pero, ang malupit doon, kaya niya hanggang times 2 nung 600. Kaya niya hanggang 1,200 watts na power surge. Yung power surge kasi merong mga devices na kapag in-on mo, bigla siya magre-require ng mataas na power. Halimbawa, yung mga blower, yung mga may mga umiinit na device, mga heater, yung mga ganun ba? Halimbawa, may mga devices na 600 watts lang siya, tapos pag binuksan mo, nagre-require siya ng mas mataas na power surge. So, yung power surge sa mga device yon na bigla-biglang nangangailangan ng mataas na power. So, kaya niya yung power surge hanggang 1,200 watts. So, kahit ganang kaliit yan, matindi yan. Bibilangin ko lang kung ilang outputs meron siya. Meron siyang dalawang USB-A at isang USB-C na 100 watts. Kasi yung mga Type-C, yan yung mga modern na klase ng USB. Karamihan ng mga devices natin, Type-C na talaga. So, ito, okay na okay to. Tapos 100 watts pa. Bukod dyan sa mga USB ports na yan, meron siya ditong AC output na 220 volts. Isa, dalawa, tatlo. Gulat kayo, meron din sa likod, no? So, times 3 yung kanyang 220 volts AC output. Tapos sasabihin nyo, maliit. Oh, maliit naman talaga, pero maangas tong maliit na to. Saps, meron pa. Meron din siya ditong, yung parang sa sasakyan, cigarette lighter port. So, pwede ka rin magsaksak dyan ng mga device na compatible sa kanya. Meron akong ano eh, yung pang tire pressure, dito siya compatible eh. So, magagamit natin yan dyan. Nakakauhaw magsalita na walang kausap. Inom lang ako.
As I was saying, nakakatuwa yung size eh, no? Para siyang yung mga power bank na nag-gym. Alam nyo sa experience ko sa pagka-camping, sa pagbaban life, pagka-camper van, travel, pagpunta sa mga malalayong lugar, overnight, or 2 araw, napaka-importante talaga. Sobrang importante. Pinaka-importante actually para sa akin na meron kang power station. Siyempre, hindi mo alam kung kailan malulobat yung cellphone mo, yung mga maliit na power banks, maliit masyado yung capacity niyan, konti lang yung mabibigay niya na energy. Pero yung mga tipong EcoFlow River 3 Plus, nako, sulit na sulit ka dito, 1-2 araw sa palagay ko, dire-diretsong charge na mga cellphone, laptop, kayang-kaya niyan. Ang angas pa ng itsura eh, no? Ang cute eh, napaka-sosyal. Para siyang maangas na robot. Ganun yung itsura niya para sa akin. Yun, tama, mukha siyang robot. Ay, kailangan nyo palang makita to. May ilaw, oh. Importante yan, no, sa gabi. Oh, ibang mas malakas to. Mas malakas na ilaw yan. Ayun. For emergency, yan, napaka-importante niyan. Ang ibig sabihin yan, kailangan mo ng tulong. So dahil nga mahilig ka sa adventure, outdoor, camping, kailangan mo ng tulong, nagkaroon ng emergency, hingi ka ng tulong, malayo yung mga tao. Yung ilaw kasi malayo yung tinatravel niyan. Tapos nagbiblink, alam na ng mga tao na may kailangan ng tulong. Kaya importante yung feature na yan, itong EcoFlow River 3 Plus. I need help. Tulungan nyo ako. I need help. Yun. Maliit? So parang kulang. So feeling mo, mabibitin ka dito? Diyan ka lang mag-aalis. Pakita ko sa'yo. Check this out, everyone! Check this out! So kung sa palagay mo, mabibitin ka dito dahil matagal kang mag-camping, malalayo yung mga adventures mo at feeling mo parang kukulangin yung laman nito para sa'yo, let's go! Mga manual na hindi natin binabasa, pero binabasa natin pag nagka-problema na tayo. Yan. Yeah. So kung palagay mo mabibitin ka sa laman nito, pwede mong idagdag to. Goma. Yeah. Goma rin sa ilalim. Let's bolt in! On. Panis. Tignan nyo to. Ayan, isang buo na yan. Oh, magkasama na sila. 2 become 1. Aray ko, nag-bolt in sila parang robot. Sabi ko sa inyo, parang robot to eh. So yun na nga, ano ba yung nangyari? Okay, ganito. Kung sa palagay mo makukulangan ka sa 286 watt-hour na capacity, pwede ka magdagdag ng battery. So hindi tayo magiging masyadong technical ha. Ito, binibili siya ng separate. Pwedeng kung gusto mo ito lang, dibilin mo yan lang. Pwede ring ito. Merong mas maliit dito, pero ito yung pinakamalaking battery na pwede mo idagdag sa kanya. Ipapaliwanag ko. Yung 286 watt-hour na capacity itong EcoFlow River 3 Plus, pag nilagyan mo nito, dahil ang capacity ng battery na to ay times 2 ng kung ano meron dito. So 1 plus 2, magiging 3 times yung capacity niya sa original capacity ng isang peraso na ito lang. Ang tindi, di ba? Genius yung nakaisip nito. Genius. So parang pwede kasi yung tipong, tansyahin mo muna, baka kasya naman na sa'yo tong River 3 Plus. Tapos, testingin mo, camping ka, mag-adventure ka, biyahe ka. Tapos saramdaman mo na parang kulang siya sa'yo, tsaka magdagdag. Malamang naman sa punto na to, naintindihan nyo na yung pinagsasabi ko, di ba? Hindi kailangan magaling kasamat doon sa mga sinabi ko. At merong na-develop na technology, itong EcoFlow, na sila lang talaga yung meron, kasi nga sila yung nakadevelop, na talaga namang gustong-gusto ko. At tinawag nila itong X-Boost. So ano nga ba itong X-Boost technology? Actually, medyo technical pero napakadali lang intindihin. Ipapaliwanag ko ha. Merong mga particular na device or mga appliances sa bahay or pang outdoors na nagre-require talaga ng mataas na wattage. So kung mataas yung wattage ng device mo at mababa yung kayang ibigay na wattage ng power station mo, hindi gagana yung device. Itong EcoFlow River 3 Max, kaya niya hanggang 600 watts. Pero, kahit 600 watts capacity lang, kaya niyang i-power up hanggang 1,200 watts. So basically, ang ginagawa ni X-Boost, kung mas mataas sa 600 watts yung wattage nung device na ikakabit mo sa kanya, kaya niya pa rin paganahin kasi ibababa niya yung voltage requirement nung device, so bababa rin yung wattage. Kaya niyang gawin yun sa mga device na up to 1,200 watts na wattage requirement. Heat gun, heat blower, water heater, at karamihan ng mga device na kailangan ng heat. Kung ang requirement ng mga device na yun ay up to 1,200 watts, pero dahil 600 watts lang yung kaya niya, doon papasok ngayon sa X-Boost technology. Ibababa niya yung voltage para bumaba yung wattage
para gagana pa rin yung heating device. At ang isa sa pinakamalupit na benefit ng X-Boost, almost 90% ng mga household appliances natin ay nagre-require ng hanggang 1,200 watts. Ibig sabihin, kayang paganahin ni EcoFlow River 3 Plus halos 90% ng mga household appliances natin. At ganun kalupit ang X-Boost technology ng EcoFlow. Pero syempre, ang pinakamaganda pa rin na gawin, testingin natin. O game. Alright, sige. Unang pagsubok, USB electric fan. Itong electric fan na to ay ginagamit ko kapag natutulog ako sa tent. Tignan natin kung gagana siya dito sa EcoFlow River 3 Plus. USB port. Let's go! Ayan na oh. Magana oh. Woohoo! Number 2. Yun. Ang sarap. Tabi ka na muna. For our next challenge, air bed pump. Yan. Ang nakakatuwa sa kanya, may ganito na siya. Yung pwede yung bilog na pangsaksak. Kasi yung ibang power station, flat lang yan eh. Kailangan pa ng adapter. Ito wala. Ayan na, walang daya yan ha. Moment of truth. Pwede rin palang electric fan to eh. Turn up. Next challenge. Dito naman natin isasaksak. Car vacuum cleaner. Sak. Magana pa kaya to? Tagal ko nang di ginagamit. Let's go! Tanggal ang libag. Subukan ko nga pagsabay-sabayin. Itong tatlo testing lang. Naisip ko lang gawin ngayon eh. Ayan na, walang daya yan. Gumagana, electric fan. Sabay Tapos, let's go! A total of 113 watts pa lang yung nagagamit. Pwede ka pang magdagdag ng mga gamit, gadgets, isaksak mo dyan sabay-sabay hanggang 600 watts. Sa ngayon, ang nakatotal pa lang sa kanilang tatlo, ayan 113 watts. Pakita ko sa inyo Ayan 113 watts pa lang. Bitin pa siya dun Ingay nyo. Ingay. Dito natin masusubukan kung talagang mahusay siya. Kasi yung mga ganitong klase ng gamit na susunod kong isasaksak sa kanya, nagre-require talaga ng mataas na power. Ladies and gentlemen, water heater. Pag ito talagang water heater na pagana niya, pwede na ako magkape anytime nang hindi ko kailangan ng butane gas. Dadaling ko na siya lagi kahit saan. Lagyan muna natin ng tubig. Pag ito talaga napagana mo, ayun yung pansaksak niya, walang daya yan hindi ko pa pinipindot, nakailaw na pala. Ayan, gumagana. Ayan tingnan nyo to. 412, 413 watts. 413 watts, pero gumana. Ladies and gentlemen, kumukulo na. Boom! Panis! Bira na anuan pa. Kayang-kayang pakuluin ng EcoFlow River 3 Plus yung water heater. Kayang-kaya. Kasabay pa electric pan, nag-electric pan pa ako niyan. So dahil ito yung final challenge ko sa kanya, para sa akin, approved tong EcoFlow River 3 Plus. Ay, teka. Bago ko makalimutan, ito palang EcoFlow River 3 Plus ay meron ding UPS or uninterrupted power supply. So pwede mo siyang gamiting UPS sa bahay at kaya niya mag-switch from AC to battery sa loob lang ng 10 milliseconds. So halimbawa biglaan nag-brown out at naka-set up siya as UPS, sa loob lang ng 10 millisecond ay mag-switch siya from AC to battery. So ayan. Ayan. Nakakonect ngayon si EcoFlow River 3 Plus dito sa extension wire natin na nakakonect sa AC 220 volts at meron nakalagay sa kanyang ilaw dito sa gilid. Kapag ganito yung setup na nakakonect siya sa AC 220 volts grid at may nakakonect sa kanyang device, matik yan, gagana yung UPS or uninterrupted power supply. Kapag pinatay ko itong extension, ang mangyayari ay gagana ngayon yung mismong battery. At mangyayari yon sa loob lang ng 10 millisecond. Tingnan natin. Pansinin nyo yung mangyayari dito sa bombilya, kukurap yan ng sobrang bilis. Nakita nyo, nag-blink? 10 millisecond lang yon. So ang gumagana na ngayon ay yung battery ng EcoFlow River 3 Plus. Isa pang special feature nitong EcoFlow River 3 Plus ay meron siyang cellphone application. Ayan So meron siyang cellphone application na pwede mong kontrolin itong device na to nang malayo ka sa kanya. Tingnan nyo to 24% na lang dyan. At makikita nyo dito, 24% din. So kung ano yung nakikita sa screen nito, nakikita din sa screen nito. Pero hindi lang yon. Yung iba kasing mga buttons dito, ayan, kagaya niyan, mga mechanical buttons, may buttons din dito sa cellphone. Halimbawa, gusto kong i-turn off yung AC. Ayan nakabukas yung AC. Gusto kong i-turn off. Ayun, namatay na siya. Dito ko ulit siya bubuksan.
O, kita nyo? Bumukas. Gagawin ko din sa DC. O, naka-off yung DC. Bubuksan ko dito. Ayun o, bumukas. So technically speaking, lahat ng pwede mong gawin sa kanya nang malapit ka sa kanya ay pwede mong gawin sa kanya nang malayo ka sa kanya gamit yung cellphone application. At kung gusto nyo naman malaman paano siya i-charge, baka lang gusto nyo malaman, nandito yung mga wires ng pang-charge niya. Meron siyang, ito yung wire na pwede mong isaksak sa saksakan sa bahay tapos talagay mo sa likod niya, ma-charge na siya. Pwede mo rin siyang i-charge sa loob ng sasakyan gamit itong cable na to. Ito ilalagay mo sa kanya, ito ilalagay mo dun sa cigarette lighter port sa sasakyan mo. So habang umaandar, basta bukas yung makina, magcha-charge siya, ready to go. And last but not the least, pwede mo rin siyang i-charge gamit ang solar panel. At bukod sa pwede mo siyang i-charge sa saksakan sa bahay, sa solar panel at sa cigarette port ng mga sasakyan, pwede rin siya sa mga gas generators. At kung nagmamadali naman kayo, gusto ko lang din idagdag na ang pinakamabilis na charging time niya ay 1 hour lang. Tsaka alam nyo kung ano pa yung nakakatuwa dito, para siyang one-time investment na tatagal up to 10 years kasi kaya niya up to 3,000 cycles ng charging. Yung battery niya kasi ay LFP or lithium iron phosphate na talaga namang long lasting. O ano pa tanong mo? Ano pa? Ano pa reklamo mo? Nandiyan na lahat eh. At alam niyo yung pinakamalupit doon, kapag ginamit nyo tong code ko, meron kayong 5% discount. Sulit na sulit yun. Panalo yun, Brad. Kaya sa mga campers dyan, adventurers, mahilig sa mga outdoors, adventure, travel, kung naghanap kayo ng portable power station na machong-macho kahit maliit lang, EcoFlow River 3 Plus, yung link ay nasa description ng video na to. Check it out.